Amen. So, okay. Okay, buksan natin ating mga Biblia sa Psalm chapter 86. Okay, Psalm chapter 86. Okay, share nyo yung iba na malaki. Psalm chapter 86. Nasa kulay blue yan na Bible. Psalm chapter 86. Okay, verse 11. Psalm 86, verse 11. Sige na. Psalm 86, verse 11. Huwag na maglikod kasi naka-video na Psalm 86. Si Alan. Ito ka na, Alan. Ito ka na. Okay. Psalm 86. Sharon mo muna si Alan. Psalm 86. Ayan, sige na. Okay, Psalm 86. Tignan nyo na, 86 verse 11 and 12. Psalm chapter 86, verse 11 and 12. Okay, say amen kung nakita na. Amen. Ito si Aldo rin ako. I-share mo muna saglit. Pagbabasa naman. Okay, share mo. Psalm. Kita mo. Marunong ka magbasa? Kasi kailangan mabasa naman natin. Ayan. Pagkatapos magbasa, kahit balikan na lang sa utuan. Diba? Gusto ko lahat, pag tumayo tayo at magbabasa ng Biblia, gusto ko bawat isa makakabasa. Amen? Lalo na pag marunong magbasa. Tama? Halimbawa sa school, diba, pag recitation, pag magbabasa, minsan una-unahan ko Diba? Ganun din sa church. Kailangan, pag dito sa church, pag sinabing tayo, tapos basa ng Bible. Amen? So, mahalaga na may Bible. Wala pa ba kayong Bible? Sino na, hindi pa kayo nabigyan ng Bible na? Sige, pag bigyan ko kayo ha. Parang dala nyo lagi yan. Amen? So, verse 11, basahin natin na sabay-sabay. 11 tsaka 12. Okay, ready? Go. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. Let us pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa oras nito. Salamat, Lord, sa binigay niyo po sa aming hapon ito, na muling kami makabalik sa inyong bahay-sambahan at muling makapakinig ng iyong mensahe. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pagsama sa inyo. Dalangin po namin ng Diyos, ng Espiritu po mag-iig sa amin, magpundawa, magpalala ng tungkol po sa iyong salita. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maaari na po ako ang bawang isa. Okay, so sige na. Dito po. Okay, dito sa ating pinasa, sino nga ang sumulat ng na ito? Sino ang sumulat dito? Si David. Okay? Si David, ito ay lingkod ng Diyos. Si David, ito ay lingkod ng Diyos. At siya ay malapit sa puso ng Diyos. Okay? At ito si David, siya ay isang hari, di ba? Sino ang anak ni David? Sino? Alimutan na si Solomon. Tama ba? Tama na. Si Solomon. Si Solomon, siya naman ang sumulat ng Book of Proverbs. Nalala nyo? Yan ang produkto ng katalinuhan na binigay ng Diyos kay Haring Solomon. Itong Book of Psalms, ang sumulat naman ito karamihan, si David. Amen? At si David, ano nga ang pagkakilala nyo kay David? Si David, isa siyang hari. Okay? Gets nyo? Si David ay isang hari. Siyempre, alam mo naman, pag hari, ano meron sa isang hari? Kayamanan. Tapos, malaking mansyon. Ano pa? Maraming kawan. Kumbaga, wala ka ng ibang wala ka ng ibang mahihilin pa Tama kung hari ka. Minsan, utusan mo lang yung kawan mo pag may gusto kang ipagawa, di ba?
Ganyan ang hari. Pero, kung tutusin si David, wala na talaga siyang kailangan kasi lahat ng kailangan niya, nandyan na. Tama? Kahit na yung mga kalaban niya, kaya niyang ipapatay, di ba? Pero, makikita niyo naman si David. Kahit na masasabi mong mayaman si David, marami siyang ari-arian, pero, anong sinasabi niya lahat? Anong sinasabi niya sa Diyos? Tignan niyo, sa verse 11. Tignan niyo tignan niyo kung gaano ka-humble si David. Pag sinabing humble, ano ba yun? Mapagpakumbaba. Tama? Si David ay mapagpakumbaba tao. Mapagpakumbabang hari. Pag sinabing mapagpakumbaba, ibig sabihin, isa sa karakter niyan, yung marunong magpaturo. Tama? Pag hindi marunong magpaturo, mayabang yun eh. Nasubukan nyo na may kaibigan kayo. Tapos, akala mo alam niya yung ginagawa niya. Tapos hindi pala. Tapos gusto mong turuan. Ayaw magpaturo. Akala mo may alam na, di ba? Yung pala, hindi nyo pala alam. Hindi humble yun, di ba? Kayabangan yun. Kaya sa inyo, dapat meron kayong pusong na handang magpaturo. Amen? Hindi yung, hindi yung yabang. Kasi pag ayaw magpaturo ng salita ng Diyos, yung iba, ayaw nila sa salita ng Diyos eh. Kahit ngayon pastor lang, pag makita nila sa daan, lumalayo sila, tama? Nagtatago, ayaw magpaturo. Bakit kaya ganun? Ayaw magpaturo. Kasi, ang nasa puso nila, kayabangan. Tama? Kaya ganun yan Pag ayaw mong magpaturo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, mayabang ka. Para mong sinabi na, hindi ko na kailangan ng Biblia, marunong na ako, alam ko na yan. May mga ganun matatanda. Sinasabi nila na, naku, alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba may mga ganyan? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sabihin ko sana, salamat naman at hindi tayo nagkasalubo. Papunta, tsaka pabalik, di ba? Salamat naman at hindi tayo nagkasalubo. No? Kasi iba yung dinaanan mo. Hindi tayo nagkasalubo. Di ba? Kaya yung mga taong hindi marunong magpaturo, yung mga taong hindi nagsisimba, ayaw magsimba, yung mga tao na ayaw magpaturo ng salita nila. Di ba? Kaya dapat tayo, meron dapat tayong puso na handang magpaturo. Tama? Kasi pag wala kang puso na magpaturo, lalo sa salita ng Diyos, kaya bakit din? Bakit kayo pumunta ng school? Para magpaturo. Diba? Kayo ba pumunta sa school para magturo? Teacher na yun, di ba? Teacher na yun. Tayo mga estudyante, pumunta tayo sa school para magpaturo. Ang tanong, bakit ka pumunta sa church? Ganun din, para magpaturo. Magpaturo ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo, sabi ng Biblia, kung wala ang Diyos, wala din tayo eh. Wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Sa paanong paraan? Kapag pumunta ka sa church, matutulungan ka ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, ito yung tutulong sa atin. Kaya si David, humihingi lagi siya ng tulong sa Diyos eh. Nalala niyo nung Friday, nung prayer meeting, nalala niyo yung prayer ni David? Help, Lord. Diba? Paghingi ng tulong, humingi siya ng tulong. Kahit na marami siyang ari-arian, marami siyang kawal, still, humihingi pa rin siya ng tulong sa Diyos. Kaya sa inyo, anumang marating natin sa buhay, kailangan pa rin natin ng tulong ng Diyos. Amen? Kaya tingnan nyo yung Biblia nyo. Huwag nyo sa, ano sabi sa verse 11, teach me thy way. Diba, ang ganda ng humble si David. Gusto niya magpaturo sa Diyos. Sabi niya, teach me, Lord, turuan niyo po ako. Teach me thy way. Ano yung ituturo sa kanya? Yung daan. Lord, turuan mo ako ng daan. Teach me thy way. Ano ba yung mga daan na dapat nating takakin? Sabi ni David, Lord, turuan mo ako ng iyong daan or paraan. Diba? Kasi maraming tao ngayon, maraming tao ngayon na ang kinatahak, maling daan. Tama?
yung ibang tinatahak na kabataan ngayon, yun yung daanan na maraming bisyo. Kaya ngayon, yung mga kabataan, karamihan, ang daming bisyo, ang daming inom dito, inom doon. Yun yung tinatahak nilang landas. Tama? Meron namang kabataan na tinatahak nilang daan, puro tambay, puro kasamaan. Lahat ng kasamaan nandun na. No? Pagmanakaw, pagsisinungaling, yun ang gusto ng ibang kabataan. Meron namang kabataan na ang tinatahak, pag-aaral, magsisipag. Meron namang kabataan na ang tinatahak, habang nag-aaral, naglilingkod sa Diyos. Saan kayo doon? Doon sa daan na puro bisyo. Ha? Hindi, di ba? Saan ang gusto natin? Doon sa daan na habang nag-aaral, naglilingkod sa Diyos. Amen? Yun ang dapat. Huwag mo gayahin ng ibang kabataan na yung daan yan, puro ano yan. Puro bisyo dito, bisyo doon. No? Masisira lang ang buhay nila. Kaya kayo, tama yung pinili yung daan. Amen? Ito yung daan na paglilingkod natin sa Diyos. At yan yung daan na kailanman hindi kayo magsisisi. Kahit na marami man tayong problemang dinaranas, tandaan nyo, itong daan na pinasok nyo, na tinatahak nyo ngayon, na naglilingkod kayo sa Diyos, yan ang daan na wala kayong pagsisisihan. Pero kung daan na puro kasamaan, tinatahak nyo, kung yung daan na puro bisyo tinatahak nyo, balang araw magsisisi kayo dyan. Yung dulo niyan, kapahamakan. Diba? Ano na yung mga bisyo dito, bisyo doon, inom, sigarilyo, yung dulo niyan, pahamak yan. Bakit? Sisirain niya yung katawan mo, tama? Diba? Diba yan ang nagagawa ng bisyo? Sisirain ang katawan mo. Kaya yung dulo niyan, pahamak yan. Diba? Tingnan nyo yung mga gumagawa ng kasamaan. Ano yung dulo nila? Yung mga gumagawa ng kasamaan, ano yung nagiging dulo nila? Diba? Ano rin? Diba? Walang nakaw. No? Sabihin mo kayo, galing ko magnakaw, hindi ako nahuli. Kung hindi ka nahuli, nakailang beses ka nagtakaw, pero may oras ka rin, diba? Anong dulo niyan? Kulong. Diba? Pasinto. Diba? Pero kung ang tinatahak mo, sa pag-aaral, nagsisipag ka. Diba, nakikita mo na yung future mo. Tama? Inaalisan mo yung mga bisyo. Iniiwasan mo yung mga bisyo. Yan yung tinatahak mo na maganda. Tigit sa lahat, naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Naglilingkod ka sa Diyos. Yan ang magandang, yan ang magandang tinatahak. Kaya kayo, itong tinatahak nyo na to, huwag na kayong umalis dito. Huwag na kayong, bang maglilingkod ka sa Diyos, may nakita kang daanan, maganda yun Punta ka rin, maligog ka rin. Hindi ganun kailangan. Straight lang. Ito yung tinatahak ng daan. Ito yung tama. Amen? Ito yung tamang daan, kaya straight mo lang. No? Lahat naman ng buhay natin, nakakaranas tayo ng problema. Pero ang kaibahan natin sa iba, may Diyos tayo. At ang kaibahan natin sa kanila, tama yung tinatahak natin. Tama? Eh yung iba, nagkaroon ng problema, ano ginagawa? Inom na lang, iinom mo yan. Diba? Para mawala ang problema. Yung iba nga, nagpapakamatay diba? Pero tayo, pag may problema, ano ginagawa natin? Pray. Lord, tulungan mo ito ako sa problema. Diba maganda? Tayo mga, natin na, tayo mga Kristiyano. Gaya natin sa David, sabi niya, teach me, Lord, turuan mo ako. Kaya kayo, dapat magkaroon kayo ng puso na handang magpaturo. Maraming galit sa pastor. Kasi ayaw nila magpaturo. Kasi ayaw nila na kinukorek sila. Kayo ba may attitude ba kayo na nagagalit kayo pag kinukorek kayo? Di ba, nakagawa kayo ng mali. Tapos sinabi mo yung mali yan, ganito dapat. Minsan may attitude tayo na pag nirebuke tayo, pag sinuway tayo, na mali yung ginagawa natin. Minsan, tinatamaan yung pride natin, di ba? Tapos, nagre-react tayo. Kahit na mali tayo, pilit natin itama yung mali natin ginagawa. Di ba? Kasi may mga kanya-kanya tayong yabang, tama? Pero, ang maganda dyan, pag nakapakinig kayo ng salita ng Diyos at tinamaan kayo, at sa tingin nyo, mali talaga kayo, hindi na tayo dapat mag-reason na, hindi kasi ganyan. Hindi dapat. Kundi,
dapat tanggapin na lamang natin. Amen? Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kasi itong makapagtuturo sa atin. Kasi sabi ng Biblia, teach me thy way. Teach me thy way. Ano yung ituturo? Thy way. Yung daan. Amen? Unang daan na itinuro sa atin ng Diyos is yung way of salvation. Ano sa Tagalog na? Yung daan ng kaligtasan. Tama? Dati yung daan na alam natin parang patungo langit. Dati ang alam natin, mabubuting gawain. Tama? Tama? Para mapunta ka sa langit, magpakabait ka. Dati ang alam natin tinatahak, para mapunta sa langit, magpamiyang ko sa simbahan. Pero, salamat sa Diyos tayo, inalis tayo sa dating daan. Di ba may dating daan na sa simbahan? Yung point ko na dating daan, yung tinatahak natin na daan, na maling kaligtasan, tama? Pero ngayon, natagpuan natin yung daan, yung tamang daan, patungong langit. Paano tayo mapuntang langit? Ano dapat gawin? Manampalataya. Tanggapin. Sino ang tanggapin? Kayo ba, tinanggap nyo na sa Jesus? Di ba naturuan ko na kayo? Diba? Tama, yan ang tamang daan. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa John 14:6, ano nakasulat doon? Diba sinabi ni Jesus, diba? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Diba? Tamang daan. Kaya kung nalilihis na kayo ng daan, ang trabaho ng pastor is itama yung inyong mga daan. Bawa kayo, nakikita ko na nalilihis na ito ng landas. So ano gagawin ko bilang pastor? Kailangan i-correct natin yan. Tama? Mali yan, dito ka. Mali yung dinadaanan mo, dito ka. Diba? Diba, ang salita ng Diyos, ito yung nagpo-correct sa atin. How many times na kinorek na kayo ng salita ng Diyos? Diba? Diba pag nagsisimba kayo, yung nga, lagi tayong tinatamaan, diba? Ng salita ng Diyos. Kasi, kinokorek lamang tayo ng salita ng Diyos. Ang dapat natin gawin, anong dapat natin gawin? Tanggapin. Amen? Tanggapin at sabihin mo na, kailangan kung ano yung pagkakamali ko, dapat kung itama ka. Amen? Eh sabi ni David, teach me thy way. Turuan mo ako ng iyong daan. Kasi maraming tao ang naliligaw ng daan. Kaya, yan ang pray mo ngayon. Pag-pray mo ngayon, Lord, turuan niyo po ako na tahakin ko yung daan na tinuturo mo sa akin. Sabi niya, no, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Yung daan pala na yun, na gustong maituro sa kanya ni David, ay yung katotohanan. Amen? 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 Yung katotohanan. Ayaw ng Diyos na lumakad tayo sa puro kasinungalingan. Gusto ng Diyos, lumakad tayo na honest. Kayo ba honest? Honest ba tayo? Dapat maging honest tayo, ha? Maging tapat tayo. Kahit sa mga magulang natin. Huwag natin silang lokohin. Diba? Huwag natin silang lokohin na pagsisinungalingan natin sila. Hindi tama yun. Gusto ng Diyos na maging honest tayo. Pag may tinanong yung magulang natin, dapat sumagot ka ng maayos at sumagot ka ng tama. Hindi yung magsisinungaling ka. Diba? Sabihin ng magulang, okay lang ka umuwi kagabi. Ano po alas 7 po ng gabi. Pero ang totoo, alas 10 pa lang. Hindi ba magsisinungaling na yun, diba? Hindi tama yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagsisinungaling. Amen? Ang pagsisinungaling, kasalanan yun. Diba? Pero ito, tandaan nyo tandaan nyo. Kahit na makapagsinungaling ka man sa magulang mo, sa kaibigan mo o sa pastor mo, yung isipin nyo, yes, nakalusot ako. No? Pero sa Diyos, hindi tayo makakalusot. Amen? Kahit na nagsinungaling ka sa mama mo, naririnig ng Diyos yan, nakikita, itong anak ko nagsinungaling na naman. Then ano sunod? Panuwing ka ng Diyos, tama? Anak ka niya.
Tama? Kasi sabi ni David, Lord, turuan mo ko yung daan mo. I will walk in thy truth. Lalakad ako sa iyong katotohanan, Panginoon. At sinabi niya, ganyan yun, unite my heart to fear thy name. Pag sinabing unite, from the word unity, di ba? Ano yung unity? Pagkakaisa. Sabi niya, no, unite my heart. Lord, tulungan niyo po ako na yung puso ko ay magkaisa. Pastor, bakit magkaisa? Iisa lang naman talaga ang puso natin. Isa lang naman talaga ang puso natin. Kasi alam niyo, ang puso natin, minsan hati yan eh. Tama? Minsan hati. Kaya nga sabi ng Biblia, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso. Buong puso, sabi, whole heart. Sabi ng Biblia niya, bakit buong puso, Pastor? Kasi, minsan, minamahal natin ang Diyos, kalahati lang ang puso natin. Nagets nyo? Kalahati lang. Minsan, mas mahal mo pa ang Diyos kaysa sa cellphone. Mas mahal mo pa yung gawain mo kaysa sa gawain ng Diyos dito sa church. Diba? Hati. Diba? Ilang percentage kaya ang Diyos sa puso mo? Ilan kaya? Baka naman pag tinignan kaya yung puso natin ngayon, gaano kaya kalaki yung space ng Diyos dyan? Baka mamaya, 1/4 na lang, no? 1/4. Yung 1/2 sa crush. No? Kung laki ng crush, no? Kalahati. No? Tapos yung isa pa, saan? Sa Mobile Legends, no? Kaya sa gulang. Ayun na magturo, no? Kasi lahat naman tayo, tama? Lahat naman tayo eh. Kaya kung ang check mo ngayon yung puso mo, dapat, kasi sabi ng Bible eh, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso. Amen? Kayo ba? Mahalin niyo ba ang Diyos ng buong puso niyo? Amen. Amen. Mahalin natin. Ang tanong, kaya mo bang patunayan? Diba? Kasi kung mahal mo talaga ang Diyos ng buong puso, pag Sunday, nandito ka talaga. Diba? Amen? Amen. Yan yung sinabi ng Panginoon na sinasabi lang natin sa bibig natin na mahal ko ang Diyos. Pero yung puso natin malayo. Diba? Ang puso natin malayo. Kung baka puro puso lang, no? Puro mahal kita. No? I love you. Pero hanggang puso lang, wala sa puso. Makikita mo naman yung sa gawa eh. Di ba? Sabihin mo, Ma'am, mahal kita. Sige anak, mabugas ka ng plato ha. Ay no, may gagawin pa ako. Ang tanong, mahal naman talaga yung mama niya. O di ba? Ang pagmamahal, ano din yan, action word din yan. Tama? Nakikita sa gawa yan. Kaya kahit hindi mo na sabihin na, Lord, mahal kita. Kahit huwag mo na sabihin yun, basta pinapakita mo sa gawa. Kaysa naman na, Lord, I love you. I love you. Mahal na mahal kita araw-araw. Hindi ka naman nag-pray. Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Hindi ka naman nagsisimba. Paano mo masabing mahal mo ang Diyos? Diba? Ibalik wag mo lang sabihin na mahal mo yung mama mo. Ang mahalaga, sumusunod ka naman sa Kanya. Tama? Nararamdaman ng mama mo yun na itong anak ko, mahal ako nito. Bakit? Kasi sinusunod niya yung sinasabi ko. Kesa naman na itong anak ko, lagi naman sabi sa akin na I love you sa akin. Pero, ang inutusan ko, isang oras bago sumunod. Diba? Diba? Nagets nyo? Kaya ang pag-ibig natin, ipakita talaga natin, lalo na sa Diyos. Kaya suriin niyo yung puso mo ngayon. Kaya sabi ng Panginoon ni David, unite my heart, Lord, pag-isahin mo po ang puso ko. Kasi minsan si David, nakaranas siya na yung puso niya hati. Minsan ang puso niya, mahal niya yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Mahal niya yung kayamanan niya kaysa sa Diyos. Kaya hati yung puso niya, kaya sabi ni David, Lord, pag-isahin mo yung puso ko. Unite my heart.
Kaya sa inyo, kailangan pagdating sa Diyos, hindi hati ang puso mo. Amen? Pagdating sa pag every Sunday, pag may simba, dapat ang puso mo buo sa Diyos. Kailangan hindi hati. Minsan nag-aagaw eh. Ano bang uunahin ko? Yung module o yung Diyos? Hati. Magsisimba ba ako o hindi? Hati. Diba? Ay, maglalaba muna ako. Minsan kalaban ng Diyos yung laba eh. Diba? Pinagpalit yung Diyos kaysa sa labahan. Amen? Mali. Dapat, marunong tayong mag-schedule. Tama? Yun, lagi kong sinasabi yung time management. Suggest nyo, marunong tayong i-schedule yung gawain natin. Halimbawa, kung may module ka ng Sunday, anong dapat mong gawin? Dapat, gising ka ng umaga, tama? Magsagot ka. Tapos, magsimba ka. Pag 9 na, simba ka. Alas 10. Pagkatapos, uwi ka, kain. Kasi sagot ulit ng module, di ba? Hindi excuse ang module para hindi ka makasimba. Amen? Kasi ang pagsagot sa module, ano naman yan eh? Anytime naman yan eh. Di ba? Di ba? Ewan ko hindi ko maintindihan sa iba na pastor, may module eh. Di ba? Actually, ayaw lang talaga ng puso niya. No. Di ba kaya naman i-schedule ang pagsasagot sa module? Di ba? Kaya naman eh. Kaya. Di ba boys? Kaya? Kaya. Kaya. Di ba? Oh. Sa puso lang talaga yan, di ba? Kaya kung totoo mong mahal ng Diyos, ng buong puso mo, makikita sa gawa yan. Pag may simba ka. Pag may prayer meeting. Pag may midweek service, punta ka. Amen? Amen. Bakit? Kasi nakikita yan sa puso. Sa gawa natin. Kung ano yung nasa puso natin. Amen? Amen. Then sabi ni David, verse 12, I will praise thee. Yung pagpunta nyo dito, pagka-awitan natin, pakikinig nyo ng salita ng Diyos, ano yan? Pagbibigay ng papuri sa Diyos yun, I will praise thee. Pupurihin kita, Panginoon. Oh Lord, my God. Tingnan nyo, nabanggit ulit yung puso. Verse 12, tingnan nyo. With all, sige, with all my heart. Diba nabasa nyo? With all my heart, buong puso. Yan. Yan na talaga, binanggit talaga. With all my heart. Ng aking buong puso. Kaya dapat ang paglilingkod natin sa Diyos, buong puso talaga. Hindi hati. Amen? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pag pumunta kayo sa church, dapat buong ang puso. Hindi yung pupunta ako sa church kasi hindi yung crush ko. Di ba? Punta ako sa church kasi maraming magaganda doon. Punta ako sa church kasi may gwapo din. Diba? Punta ako sa church kasi para makaiwas sa gawaing bahay. Makaiwas sa utos ni mama, ni papa. Di dapat gano'n. Dapat buong puso. Amen? Pupunta ako sa church kasi mahal ko ang Diyos. Amen? Sabi dyan, I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. Kaya balik tayo sa verse 11. Teach me thy way. Yung unang itinuro sa atin, way of salvation. Amen? Then pangalawa, way of sanctuary. Yung daan ng simbahan. Amen? Alam nyo, mag-ingat kayo kasi hindi lahat ng simbahan nagtuturo ng tama. May simbahan na para mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Anong simbahan nyo? Anong simbahan? Yung pinanggalingan nyo. Anong simbahan nyo? Catholic. Alam nyo, tinuruan ba kayo sa Catholic na para mapunta ka sa langit, manampalataya ka? Sa Catholic, magpakabait ka. At sa ibang simbahan, meron naman simbahan na gusto mo mapunta sa simbahan, ay sa langit, magpamiyembro ka. Anong simbahan yun? Iglesia. Iglesia. Ang church, ang kaligtasan nila. Pero, salamat sa Diyos. Natagpuan natin. Amen? Amen. Kaya yung simbahan, alam ko maraming simbahan dito, tama? Sa simbahan, huwag kayong tumingin
sa itsura. Ay, dito tayo. Bakit? Ang laki, oh. Tapos may aircon pa. Pag pumunta tayo dyan, hindi malamig. Kung nagsimba tayo, di ba? Tapos marami pang chicks. Marami pang magaganda. Tapos buwapo pa yung pastor. O di ba? Diyan na lang tayo. Kasi malaki. Maraming tao. Nakatingin sa ano? Sa itsura. Di ba? Ay, wag, yung isa naman, ay, Bible Baptist Church. Huwag tayo dyan. Bakit? Parang bahay ng simbahan. Tapos, ang sikip. Tapos, mainit. Diba? Sa ngayon, tama? Sa ngayon, masikip. Sa ngayon, maliit. Kasi nag-uumpisa pa lang, tama? Tignan yung balang araw. Mag-ipas ang ilang taon. Makikita nyo itong simbahan na ito. Lalaki at lalaki. Amen? Amen. Lalaki at lalaki. Sana, nawa, na pag lumaki itong simbahan, nandito pa rin kayo. Amen? Amen. Kabahagi pa rin kayo. Sana, nawa, ganun kayo. Nawa, ganun. Nandito pa rin kayo, nagpapatuloy. Di ba? Pag kalipas ng ilang taon, kayo mga professional na. May engineer na, may seaman na, may nakuha nyo na yung mga pangarap ko sa buhay. Tapos after how many years, may pianista na tayo. Di ba? Sino kaya yun, no? Pianista na tayo. May song leader na tayo. Di ba? Hindi mo alam ba kasi Timothy pala maging song leader, no? Di ba? Kaya, practice, di ba? Kaya na natin yung iba na huminto. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang blessing nandun sa nagpapatuloy. Pero yung mga kaibigan nyo na huminto, wala silang blessing. Bakit? Huminto sila, tama? Huminto sila. Kaya pag nakita nyo sila, kumustahin ko? Kumusta ka na? Simba ka. Ano AJ, di ba? Simba ka. Ayain mo lagi. Dapat nga si AJ pa yung mag-aya sa inyo, na? Kasi matagal na siya. Ilang buwan na siya, di ba? Kayo, mas bata pa kayo sa kanya. Pero siya pa ang inaayat nyo. O, di ba? Hindi tama. Pero sa inyong mga bago, magpatuloy kayo, ha? Amen? Amen. Patuloy kayo. Itong church na ito, tandaan nyo, pag maghahanap kayo ng simbahan, tignan nyo yung turong. Huwag kayong tumingin sa ganda. Kasi kung ganda lang, ako, lilipatin ako sa ibang simbahan, tama? Kasi ganda eh, maganda. Pero, ang tinitignan natin dito yung turo. Pero syempre, kaya ganito ang simbahan natin, sakto lang. Kasi, nag-uumpisa pa lang tayo, tama? Pero pag tumagal tayo dito, balang araw, lalaki ito, magkakaroon tayo ng sariling lupa, magkakaroon tayo ng sariling aircon, magkakaroon tayo ng sariling TV, tapos, ano pa, gaganda yung kusina, yung sala, tapos magkakaroon ng second floor, third floor, tapos sa taas, may gym, may basketball court, di ba? Pero pag hindi kayo nagpatuloy, hindi nyo makikita yun, tama? Tapos pag makita, balang araw, after 10 years, 20 years, dadaan ka dito, makita ng simbahan nila, sayang, dapat pala, nagpatuloy ako. Diba? Pero kayong nagpatuloy, lumaki ng simbahan. Di ba nakaka-proud? Tama? Makikita, dadaan ka, makikita. Siyempre, pag dumaan ka, nakaputsi ka na niyan. Diba? Kasi ano pinagpala ka na ng Diyos eh. Tapos makikita mo, laki na ng simbahan namin na. Salamat Lord, ginamit ko ako. Isa ako sa ginamit mo. Pero kung hindi ka nagpatuloy, tapos nakita mo simbahan, laki na. Ay, sayang, dapat pala nagpatuloy ako. Diba? Sayang. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, tandaan nito, magpatuloy kayo. Amen? Kasi walang sayang. Yung pagpunta nyo dito, hindi yan sayang. Nakikita ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Na kahit na minsan nakakapagod, tuloy pa rin kayo. Alam ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. Kaya magpatuloy lang kayo. Anumang hirap na nararanasan natin dito, magpatuloy lang. Bakit? Kasi nakikita tayo ng Diyos. At pag natuwa ang Diyos sa atin, itong anak ko, kahit na may problema, nagpapatuloy yan. Sige, pagpapalain ko yan. Di ba maganda? Amen? Amen. Tuloy lang sa paglilingkod. Di ba? Balay natin si Alan, kanina pala.
Ano ba? No? Alam mo si Alan, preacher na rin dito ng walang araw. Yung preach na rin. Si Angelo, di natin masabi. Diba? Amen? Amen. Tuloy lang. O si Aldrin, malay mo, ano na yan? Diba? Malay mo, architect, magiging architect yan. Diba? Tapos siya mag-design ng church. Hindi natin masabi ang panahon. Amen? Yung may mga kwento nga eh, yung dati, namamalimos lang eh. Ngayon, engineer na. Siya ang nag-design ng church nila doon sa Pasay. Bible Baptist, alam yung Pasay? Bible Baptist Church Pasay. Pag sinerch nyo sa Google, sa Facebook, ang laki ng simbahan nila. Ang laki. Nakita talaga ang laki. Paano nag-umpisa yan? Kasi may mga katulad kayo. Katulad nyo rin sila na bata pa lang, minsan mahirap ang buhay, pero nagpatuloy. Tama? Nung nagpatuloy, pinagpala ng Diyos. Nakapagtapos ng pag-aaral. At nung nakapagtapos, ayun na, ginamit sila ng Diyos para maitayo ang malaking simbahan. At yung engineer doon, alam niyo yung history ng buhay niya? Ano lang, namamalimos. Nakatira sila sa ilalim ng tulay. Namamalimos. Ano ginawa? Nakita ng pastor, tinuruan ng tama, naglingkod sa Diyos, nagpatuloy, ayun, tinulungan ng church. Ngayon, engineer na, hindi lang engineer, businessman pa. Ang laki ng kinikita. Paano nangyari yan, ha? Kasi nagpatuloy. Pag tinanong mo yun, paano nangyari sa iyo? Hindi niya sasabihin, kasi matalino ako, kasi magaling ako. Hindi niya sasabihin niya. Ano sasabihin niya? Kasi naglingkod ako sa Diyos. Amen? Kaya kayo, tuloy lang. Tuloy lang sa paglilingkod. Wala nang time, wala nang oras para umatras pa. Kaya sabi ni David, teach me thy way, O Lord. Itong daan na tinatahak natin, tamang daan ito. Kaya isa pa sa prayer ni David, ay si Solomon naman, sa Proverbs, last verse ito, Proverbs 3. Anong page dyan? Proverbs chapter 3. Nasa Old Testament. Anong page dyan? Proverbs 3. Ha? 3:1. 3:1-3. Page 313. Proverbs 3, 5 and 6. Okay, nakita nyo na? Wala dyan sa New Testament. Sa Old Testament. Agad bigyan ko kaya ang Bible. Proverbs 3, 5 and 6. Basahin natin. Ready, go. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ito, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ano sabi? Sa verse 5, trust in the Lord. Kaya kung kayo naghihirap ngayon, sa pag-aaral nyo, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Solomon pala, trust in the Lord. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Panginoon. Kayo ba may tiwala kayo sa Diyos? Kayo ba may tiwala kayo sa Diyos na kaya niya kayong patapusin sa pag-aaral? Kayo ba may tiwala kayo sa Diyos na kaya niya kayong payamanin? Tiwala. Diba? Pero pag negatibo yung isip mo, mas mo, imposible. Imposibleng payamanin ako ng Diyos. Wala nga kami, kaya hirap na yung pamilya ko. Imposible naman na payamanin kami ng Diyos. Negatibo. Diba? Dapat, positibong isip. Sabi niyan, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Magtiwala ka na kaya kang payamanin ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Trust in the Lord. Sabi diyan, nabanggit na naman, yung heart. With all thine heart, buong puso na naman. Yung pag-ibig natin, buong puso. Amen? Yung tiwala natin sa Diyos, buong puso. Ano pa sabi? And lean not unto thine own understanding. Sa Tagalog, huwag kang umasa sa sarili mong alam. Yung iba kasi umaasa sa sarili nilang alam. Kayo, huwag tayo umasa, ha? Huwag tayong umasa sa sarili natin. Kasi ang totoo yan, marami pa tayong hindi alam eh. Tama? Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Pag sinabi mo, alam ko na yan,
yan ang katapusan ng iyong alam. Hindi ka na matututo. Bakit? Kasi sa tingin mo, alam mo na eh. Tama? Dapat, lagi tayong dumepende sa salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. And lean not unto thine own understanding. Verse 6, tignan nyo. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng daan mo, acknowledge Him. Sino yung dapat ina-acknowledge natin? Yung Diyos. Sino yung Diyos na yun? Yung banal na Espiritu. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? Di ba mag-guide sa atin, di ba? Magturo sa atin. Kaya ito yun. In all thy ways, acknowledge Him. Kaya sa lahat ng landas na tinatahak nyo, lagi niyong i-acknowledge yung banal na Espiritu. Kaya lagi niyong nakikita sa akin pag nagpe-pray ako, lagi kong sinasabi, ang Diyos, banal na Espiritu po, mag-guide sa amin. Di ba? Kasi siya yung nag-guide sa atin, siya yung nagtuturo sa atin ng tama para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya sa inyong mga landas na tinatahak kayo, kung may mga bagay kayong hindi maunawaan, na bakit nangyari sa amin ito, i-acknowledge mo ng banal na Espiritu. Ipapaunawa niya sa iyo yan. Ituturo niyo sa iyo yan. Amen? Dahil kung may mga problema, hindi ka ng talino sa Diyos. Hayaan mo na ang banal na Espiritu mag-guide sa iyo. Kaya sabi ko, in all thy ways, acknowledge Him. I-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa lahat ng ating mga daan na tinatahak. Sabi dyan, and He shall direct thy paths. Siya ang tutulong sa iyo para yung tamang daan na tinatahak mo ay magtuloy-tuloy ka. At pag nakakita ka ng mga daan na mali, iiwasan mo na yan. Itong daan ng mga bisyo, ano na yan? Ito yung mga daan ng kasinungalingan, tama na. Ito yung daan ng mga kasalanan, hindi yan. Tapat diretso lang. Amen? Amen. Sabi niya, trust in the Lord. Kaya, kung sa tingin mo imposible, magiging posible yan basta may tiwala ka sa Diyos. Amen? Kung titingin tayo sa sarili nating kakayanan, parang imposible, tama? Parang imposible makapagtapos ako. Pero kung titingin ka sa Diyos, yung imposible na yan, magiging posible yan. Amen? Kasi may tiwala ka sa Diyos. Tandaan mo, basta tiwala at sipag at tiyaga sa pag-aaral, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Basta, yung tiwala mo sabi ng Biblia, buong puso. Buong puso. Kaya yung binasa natin kanina sa Psalm, ano nga yan? Psalm 86. Basahin natin, last verse. Okay. Ayun tayong lahat. Psalm chapter 86. Sige, tayo lahat. Psalm 86. Verse 11. Okay. Maganda na, i-memorize nyo ito eh. Alam nyo maganda, bawat Sunday na may binabasa tayo ng preaching ba? Sa preaching. Maganda ilistan nyo yan eh. Maganda ilistan nyo yan eh. Tama? Ilistan nyo. Yung preaching namin, ilista ko. Maganda nga, sinusulat yung mga preaching na. Preach ako, ilistan nyo. Yung preaching ni Pastor, ganito ang link. Teach me thy way, O Lord. Tapos, pag uwi mo ng bahay, i-memorize mo yung verse na binasa natin. Eh di maganda, every Sunday may memory verse ka, di ba? Tama? No? Hindi nilata kayo kasi, ano yung memory verse ba? No? Magkaroon kayo tayo ng memory verse na? No. Ako, wala niya ito dyan. Next Sunday. Diba? Kaya, i-memorize niya na yung verse na yun. Psalm 86:11. Kahit yung 11 na. Psalm 86:11. Basahin natin sabay-sabay. Ready ko. Teach me thy way, O Lord. I will walk in the truth. Unite my heart to fear thy name. Verse 12. I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify thy name forever. Kaya, yung pinaka-lesson natin na yung pinaka-lesson natin, matuto kayo magpaturo. Amen? Yung kayabangan, alisin nyo yan. Kayabangan sa puso nyo, alisin nyo yan. Mayabang kayo pagdating sa labas, ayaw nyo magpaturo sa mga magulang, ayaw nyo magpaturo sa katipuyan nyo, ayaw nyo magpaturo sa mga kaibigan nyo. Alisin nyo yung kayabangan. Amen? Lagay natin dito sa puso, kailangan
matuto akong magpaturo, magpakumbaba tayo. Lalo na sa salita ng Diyos. Amen? Tayong lahat kumikit, mag-pray. 1 minute lang, gusto ko mag-pray ang bawat isa. Kausapin mo ang Diyos. Hilingin mo sa Diyos na, gayahin mo yung prayer ni David, Lord, teach me thy way. Turuan niyo po ako, Lord, ng inyong daan. Kasi alam niyo, marami ng kabataan ngayon ang naliligaw ng landas. Kailangan nila ng tamang daan. Kayo, natagpuan niyo na yung tamang daan eh. Kaya hilingin niyo pa sa Panginoon na magpatuloy kayo sa tamang daan na tinatahak. Ito ang paglilingkod sa Panginoon na ginagawa niyo ngayon, nagsisimba kayo. Yan ang tamang daan. Kaya hilingin mo sa Diyos na bigyan kanya ng kalakasan na ipagpatuloy ang tamang daan na tinatahak mo ngayon. Mag-pray ka sa Diyos. Gusto ko bawat isa mag-pray. Kausapin mo ang Diyos, Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ako ng puso na mapagpakumbaba. Tulungan niyo, Lord, ako na hindi ako maging mayabang. Tulungan niyo po ako, Lord, na handa po ako maturuan. Tayo manalangin na maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa mensaheng pinili niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. Lord, dalangin ko po yung mga miyembro na nandito ngayon, mga kabataan, bigyan niyo po nawa sila ng puso na handang magpaturo. At inyo po nawang alisin yung puso na merong kayabangan sa kanila. Inyo po nawang alisin ang kayabangan. Tapos, mapalitan ng pagpapakumbaba at handang magpaturo sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa paalala na sa lahat ng landas na aming tinatahak. Salamat, Lord, nilagay niyo po kami sa tamang landas. Tulungan niyo po kami na ipagpatuloy namin ito hanggang sa huling hininga ng aming buhay, Panginoon. Sapagkat ito po ay tama. Salamat, Lord, sa paalala na dapat namin i-acknowledge lagi ang Diyos, Banal na Espiritu sa aming buhay. Lalo na sa aming mga tinatahak ng mga landasin. Salamat, Lord, sa paalala. Patawad din po sa lahat namin pagkukulang at pagkakasala sa inyong mga. At bless nyo rin po ang aming offering sa apo ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patawag natin. Dapat tayo sa ating